Pang-apat na araw na nga pala naming pinapakain ng mga asong itinapon dito sa pulo ni Don Silverio mga mare. Tapos ay pinasyalan na nga rin namin yung ibang aso na nandun nga sa pulong malaki. Nakahuli nga rin si Buyok ng palos at ng mga tilapiyang kulay pula. Kaya naman inihaw na nga namin ito at kinain. Another day, another mini vlog na naman ang buhay namin dito sa isla. At ngayong araw nga pala ay papalaot na naman kami ni Buyok. May tubig na nga pala yung ibang parte ng daan dito sa aming nayon. Kaya naman maglulusong nga tayo. Sa Pretil kasi idinuong ni Buyok ang aming bangka mga mare at pare dahil nahihirapan nga akong sumampa kapag ka nandoon sa may tapat ng aming bahay. Papasyalan nga pala namin ngayon ng mga asong itinapon sa may pulong malaki mga mare at pare at pakakainin na nga rin namin sila ni Buyok. Alam nyo ba guys, mas maraming ang itinapong aso dito kaysa nga dun sa pulo ni Don Silverio dahil ito nga yung pinakamalaking pulo. Kaya naman napakaiilap nga ng mga aso dito at grupo-grupo nga sila dahil sa sobrang laki nga nitong pulo ay hindi na nga sila nagkikita-kita. Marami na nga rin ipinapanganak na aso dito mga mare at pare at dito na nga rin sila lumalaki. Eto nga mga maret, may lumapit na nga rin isang aso sa amin at medyo maamo pa nga yan. Kaso yung isang aso nga na nandun sa loob ng kawayanan ay ayaw talagang lumapit kay Buyok. Kaya naman ang ginawa na nga lang ni Buyok ay sumampa sa bangka at medyo nilayo-layo nga yung bangka namin para nga maglapitan sila sa pagkain. Kaya yan nga mga mare, nung nilayo nga namin ang bangka namin ay isa-isa na nga silang lumapit. Maya-maya pa ay lumapit na nga rin yung dalawang aso na nakita nga namin kanina at grabe nga mga mare, tinitingnan pa talaga kami kung kami ba ilalapit sa kanila. Hindi nga namin alam ni Buyok kung paano nga sila nakakasurvive dito mga mare, pero one time nga may nakita nga kami isang aso na inaabangan nga yung papalapit na patay na isda. Sineswerte nga lang sila sa pagkain kapag ka nga may nagpipiknit dito sa pulot, may mga natitira nga at binibigay na nga sa kanila. Lilibutin pa sana namin ang malaking pulo mga mare at pare, kaso nga lang ay lumaki na nga yung tubig kaya hindi na nga namin sila makikita basta-basta. Dati kasi nung maliit pa nga ang tubig ay madalas nga namin silang makita ni Buyok na nakatuntong nga sa mga bato at nag-aantay nga ng mga bulok na isda. Sasalukin sana namin ngayon ang isa naming Skylab na nasa bandang laot, kaso nga lang ay bigla nga lumakas ang hangin at kung napapansin nyo nga ay talaga namang namumuti ang kalautan. Kaya naman eto nga mga maret, dumiretso na nga lang kami dito sa pulo ni Don Silverio at sabi nga ni Buyok ay mamamanti na nga lang daw siya. Pagkarating nga namin doon ay tuwang-tuwa na naman nga itong mga aso at sabi siguro nila ay may magpapakain na naman sa kanila. Bago nga kami umalis ng bahay ay nakapagsaing na nga rin kami at sabi nga nitong si Buyok ay kung wala nga daw kaming mahuhuling isda sa pante ay baka kanin na nga lang ipakain namin sa kanila. Tinanong ko nga itong si Buyok kung kumakain ba ang aso ng basta kanin lamang at ang sagot nga niya sa akin ay oo nga daw. Binigyan nga muna ni Buyok ng tinapay itong mga aso para kahit papaano ay maibsan nga ang kanilang gutom. Maya-maya pa ay inayos na nga rin ni Buyok ang kanyang pante at tinahina nga niya yung mga sira-sira. Ito nga yung dati pa naming pante na ginagamit pangingisda mga mare, kaso nga lang ay hindi na nga siya namamante at nag-i-skylab na nga lang kami. Ipinwesto na nga agad ni Buyok ang mga pante dito lamang sa may gilid ng helipad para malapit nga lang daw. Kaso nga lang mga mare, ilang oras na nga kami nag-aantay at wala nga siyang kahuli-huli. Kaya naman mga mare, nag-decide na nga lang siya na tingnan nga yung Skylab namin na pang-ayungin dito lamang sa likod ng pulo ni Don Silverio at malapit nga lang. Hindi na nga niya ako isinama mga mare at si Bunso na nga lang ang kanyang sinama. Tingnan nyo naman at takot at hindi nga sanay sumakay sa bangka. Maya-maya pa bumalik na nga rin sila ni Bunso at sabi nga niya good news nga daw dahil may huli nga daw siyang mga tilapia at meron nga din daw siyang huling palos. Grabe nga mga mare at pare, swerte talaga itong mga aso at biruin mo nagkaroon pa sila ng ulaman eh. Pagkarating nga ni Buyok ay agad na nga rin niyang nilinisan itong mga isda at agad na nga rin namin itong isinalang. Bang sarap nga rin yung tilapia na nahuli ni Buyok na may guhit-guhit mga mare at pare dahil nung nakaraan ay nag-ulam nga rin kami niyan at sobrang malaman. Inilaga nga lang namin itong mga tilapia at hindi na nga namin nilagyan ng pampalasa or ng asin dahil may mga nagko-comment nga na wag na nga daw namin lagyan ng asin dahil masama nga daw yun sa aso. Ngayon nga lang din namin nalaman ni Buyok na bawal palang lagyan ng asin ng mga pagkain ng mga doggy aw-awan. Itinusok na nga rin ni Buyok sa kahoy itong palos nga na nahuli niya at sabi nga niya iihawin nga raw namin at hindi pa nga kami nakakakain ng inihaw nito. Marami nga nagko-comment na masarap nga daw ang palos at ito nga yung unang best namin makakakain ni Buyok dahil nung nakaraan nga luluto ko sana yung malaking palos na nahuli namin kaso nga lang nakakawala. Diyos ko mga mare, adobo sa gata na palos na nga naging pato pa. Diyos ko. Excited na nga kaming dalawa ni Buyok na matikman ito at tingnan nyo naman at talaga namang nagmamantika pa. Habang iniihaw naman namin ang palos at ang malaking tilapia ay ipinaghain na nga ni Buyok itong mga aso para
para makakain na dahil malamig na nga rin ang kanilang ulam. Tuwang-tuwa nga ako dyan mga mare dahil gustong-gusto na nga makakain ng mga aso, kaso nga lang ipinipigilan nga sila ni Buyok dahil gusto nga namin sabay-sabay nga silang kakain. Naparami pa lang sinaing namin kaya naman marami nga pagkain ng mga aso ngayon. Maya-maya pa nagsimula na nga rin silang kumain at pinagbukod na nga ni Buyok yung isang maliit na aso na hindi nga nila nakakasama dahil inaaway nga nila. Grabe nga mga mare at pare, paano na lamang kung wala nga kami dito, paano sila at paano nga sila kakain. Pero pipilitin nga namin ni Buyok na magtuloy-tuloy itong pagpapakain namin sa kanila hanggat kaya nga namin. Sumabay na nga rin kami sa kanila sa pagkain mga mare at syempre sa amin nga itong palos at yung malaking tilapia abo. Nasarapan nga kami pareho ni Buyok sa palos mga mare at pare, kaso nga lang hindi pa nga siya ganun kalutot, makunat pa nga yung laman. Pero sabi nga ni Buyok ay carry na daw yan at masarap din naman daw at isa pa ay gutom na nga rin daw siya. Kaya naman mga mare at pare, kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga itong video na to ay baka naman pa-heart at pa-share at syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood ani.